Nanatiling malamig ang mukha nito habang pinakawalan ng Army Breaker Heavy Sword. Ang liwanag ng espada ay naging isang sinag na palm unit sa espasyo sa harapan nito. Sa kalooban ni Gianying ay namangha siya. Bagong sandata ang gamit ni Lu Fan ngunit madali nitong na-neutralize ang lima niyang sunod-sunod na pag-atake. Napabuntong hininga siya sa paghanga at inaming hindi ito tumitigil sa paglakad patungo sa mas mataas na lakas. Ngumiti si Lu Fan at sinabi ring ramdam niya ang paglakad ng lakas ni Gianying. Napakatalas ng mga pag-atake mula sa espada nito. Ibinaba ni Gianying ang tingin at bahagyang nalungkot, sapagkat pakiramdam niya ay hindi na makasabay ang kanyang mga teknik sa bilis ng pag-unlad ni Lu Fan. Bigla itong nagbuga ng lakas at itinulak siya palayo sa pamamagitan ng Mountain Shaker System. Ang kasanayang yun ay nagdudulot ng 320% physical damage at nagkakalat ng 32% ng pinsala sa mga nakapaligid na target. Lumapit si Gianying at inilahad na si Lu Fan ay isang taong patuloy na sumusulong at nagbabago, at ang manatili sa kanyang tabi ay nagbibigay ng pakiramdam ng walang hanggang seguridad. Itinaas nito ang kamao bilang tanda ng hamon at tiwala na makukuha niya ang unang pwesto sa national trial. Mahigpit na tinumbok ni Lu Fan ang kamao nito at nagningning ang kanyang mga mata sa ganap na kumpiyansa. Kinabukasan ng madaling araw, nagtipon ng lahat upang ihatid si Lu Fan na may halong lungkot. Ipinahayag ni Han ang pag-aalala sa kanyang kaligtasan. Nagpaabot si Chin Chu ng mabuting pagbati sa paglalakbay. Kumaway si Xian na may mapaglarong ngiti at sinabing susuportahan nila siya. Ngumiti at kumaway si Lu Fan habang umaalis. Napakabilis lumipas ng kanyang panahon sa Longdo Academy. Sa loob lamang ng 3 araw ay magsisimula na ang national trial. Paulit-ulit na umalingaw sa isip niya ang bigat ng inaasahan ng lahat. Ang pagkakataong makapasok sa hanay ng mga nangungunang eksperto ng Dragon Nation ay nasa harap niya. Mahigpit niyang ikinuyom ang kamao at nagpas siyang sunggaban ang kapalarang iyon. Maya-maya ay lumapit si Xiangming at mahina kong ipinaalam na nakarating na sila. Ang War Overseer ng Dragon Nation ay naghihintay. Nagtaka si Lu Fan sa kahulugan nito. Ipinaliwanag ni Xiangming na sa national trial, bukod sa mga kinatawang mandirigma, bawat bansa ay kinakailangang magpadala ng War Overseer upang bantayan ang pagsunod sa mga patakaran. Ang kinatawan ng Dragon Nation ay pinili ng mataas na pamunuan ng Longdo. Kapag nakaharap niya ang Overseer, dapat siyang magpakita ng lubos na paggalang. Biglang naging mahigpit ang tinig ni Xiangming at pinaalalahanan siyang ayusin ang asal. Agad na lumuhad ang 2 Shadow Guard bilang paggalang. Kumurap si Lu Fan sa labis na pagkalito sa biglang pagbabago ng kilos ni Vice Principal Xiao. Isang banayad na tinig ang pumutol sa tensyon habang papalapit ang isang matandang lalaki. Inutusan nitong tumayo ang lahat at sinabing hindi kailangang lumuhad. Si Han Feba ay ngumiti ng may init na hindi agad ipinahihiwatig ang kanyang mataas na katayuan. Ipinahayag niyang ito ang kinatawan ng kanilang Dragon Nation at kinilala si Lu Fan sa Golden Jade City ng Taichi Nation International Airport. Malalim na yumuko si Xiao at pinagpapawisan ang noo habang nagpapasalamat sa personal na pagsalubong. Mahinang tumawa ang matanda at sinabi na hindi kailanman pabigat ang pagsalubong sa kinabukasan ng kanilang bansa. Humarap siya sa karamihan at ipinakilala si Lu Fan ng Longdo Academy bilang isang second awakening professional at ang maalamat na Dragon Knight ng kanilang Dragon Nation. Magalang na yumuko si Lu Fan at binati si Elder Han. Kumislap ang mga mata ni Han Feba habang tinatanggap ang pagbati. Pinuri niya ang kakayahan ni Lu Fan na makapangibabaw sa isang dragon sa murang edad at ipinahiwatig na walang hanggan ang potensyal nito. Mabigat at hitik sa kasaysayan ang kanyang tinig habang binabanggit na sa kabataan palaging nagmumula ang mga bayani. Ipinahayag niyang tiwala siyang sa pagbabalik ni Lu Fan mula sa national trial ay sasalubungin siya bilang tagapagligtas ng Dragon Nation. Bahagyang iniyuko ni Lu Fan ang ulo upang itago ang matatag na determinasyon sa kanyang mga mata at buong pagpapakumbabang sinabing gagawin niya ang lahat ng makakaya. Malakas na tumawa si Han Feba at ibinahagi na matibay ang ugnayan niya kay Tu Jing. Kapag may suliraning hindi malutas, maaari niyang lapitan si Tu Jing, at kung hindi pa rin yun maresolba, iparating lamang at siya mismo ang kikilos. Sa isang kumpas ng kamay ay inanyayahan niya ang lahat na kumilos na sapagkat naghihintay ang handaan.
Mahinang nagtanong si Lu Fan kay Vice Principal Xiao tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ng matanda. Naging seryoso ang mukha ni Xiao at buong paggalang na ipinaliwanag na si Han Feba ay isa sa 3 elder ng Dragon Nation, ang pinakamataas na tagapagpasya ng Longdo, at maging si Tu Jing ay sumusunod sa kanila. Saglit na natigilan si Lu Fan habang mabilis na umiikot ang kanyang isip. Naunawaan niya kung bakit may kasamang mga shadow guard ang matanda. Iminwestre ni Xiao na sumunod sila. Sa loob-loob ni Lu Fan ay may bahagyang ngiti habang iniisip na sa unang pagkikita pa lamang ay ganito na ang pagtrato sa kanya ng isang pinakamataas na elder. Maliwanag na pinag-aralan siya ng matanda upang makabuo ng ugnayan. Isa itong pangyayaring tila likha ng isang napakataas na antas ng system mana. Habang mabilis ang takbo ng sasakyan sa highway, hindi napigilan ni Lu Fan ang pag-uusisa kung bakit wala siyang naramdamang anumang presyon o aura mula kay Han Feba. Nagtaka siya kung mababa lamang ba ang kanyang antas o napakahusay lamang ng teknik ng pagtatago ng lakas ng elder. Napatawa si Xiao at ipinaliwanag na walang itinatagong lakas ang matanda. Sa katotohanan, isa lamang itong chef na nasa humigit kumulang level 40. Nanlaki ang mga mata ni Lu Fan sa pagkabigla. Ipinaliwanag ni Xiao na bagaman umiiral ang mundo sa batas ng malakas ang nabubuhay, ang kapangyarihan ay hindi laging nasusukat sa lakas ng suntok. Sa 3 elder, isa lamang ang may combat class at sinasabing isang legend na nasa ika-5 awakening. Ang isa naman ay isang buffer. Si Elder Han ang espiritual na haligi ng bansa. Itinuro ni Xiao ang mga bodyguard na nakita nila kanina, ang 4 na absolute swords, mga sukdulang espada na kusang nanumpa ng katapatan sa kanya. Ang tunay na kapangyarihan ni Han ay hindi sa kamao kundi sa katapatang kanyang napukaw. Napaisip ng malalim si Lu Fan. Ang pamumuno ng hindi ipinapakita ang lakas ay tunay na nakapanghihilakbot. Isang mandirigma, isang buffer, at isang chef ang bumubuo sa pinakamataas na pamunuan ng Dragon Nation, at malinaw na hindi ito payak. Maya-maya ay nagsalita ang Shadow Guard na si Jen at ibinalitang nakarating na sila. Sa labas ay sumalubong ang dagat ng kumikislap na ilaw at mga reporter na desperadong naghihintay. Isang sigaw ang POM unit sa hangin nang dumating ang sasakyan ng Dragon Nation. Pagbaba ni Lu Fan ay agad siyang napalibutan ng media, na napigilan lamang ng mga matatag na Shadow Guard. Sunod-sunod ang sigaw ng mga mamamahayag, nagtatanong tungkol sa kanyang pakiramdam bilang nag-iisang Dragon Tamer sa kasaysayan at kung totoo ang alingaw tungkol sa alitan niya sa pamilya Kim. Patuloy ang pag-click ng mga kamera at ang pagtatanong kung kumpiyansa ba ang Dragon Nation na makuha ang kampyonato ngayong taon. Walang emosyon na minasdan ni Lu Fan ang Golden Jade City na bagaman maliit ay napakaingay at puno ng tao. Bahagyang nagbuga ng aura si Xiao at mariing pinaurong ang mga reporter upang hindi hadlangan ang kinatawan. Pagpasok nila sa lobby ay muling sumiklab ang kaguluhan nang may isa pang kinatawan na dumating. Kinahapunan, bumagsak si Lu Fan sa sofa at malalim na napabuntong hininga. Napapaligiran ng mga reporter ang hotel at hindi siya makalabas kahit para sa sariwang hangin. Mahinahon namang nagbuhos ng inumin si Xiao at pinayuhang magpahinga na lamang sa loob. Napansin ni Lu Fan na wala pa ang delegasyon ng Starbird Nation. Ipinaliwanag ni Xiao na likas sa kanila ang kayabangan at karaniwang lumilitaw lamang sa pagsisimula ng torneo. Maya-maya ay nakaramdam si Lu Fan ng matalim na titig. Nang magtagpo ang kanilang mga mata ng isang lalaki sa kabilang mesa, biglang tumayo si Kim Jen at malakas na naitulak ang kanyang upuan. Napansin nito si Elder Han at kumalat ang bulong-bulungan sa bulwagan. Lumapit si Kim Jan at magalang na yumuko, ipinakilalang siya ang combat representative ng Tai Chi at tagapag-ayos ng national trial. Ngumiti si Han Feba na worry isang mabait na lolo. Humanga ang mga tao nang makumpirmang siya ngayon at napansing ang mga bodyguard ay ang 4 na absolute swords na nakita sa Luan International Conference. Lumakas ang usap-usapan na seryoso ang Dragon Nation ngayong taon. Lumapit si Lu Fan upang igiye si Elder Han sa pangunahing mesa. Muling ngumiti ang matanda at binanggit na pinagtagpo sila ng tadhana. Lalong namangha ang mga nakamasid at napaisip kung may mataas na suporta si Lu Fan mula sa pinakataas na antas. Makalipas ang sandali ay ipinahayag ni Kim Jan ang opisyal na pagsisimula ng handaan. Masiglang nagdiwang sina Kiran at Yanlai, na sinabing ang tanging maganda sa mga deathmatch ay ang pagkain, at inaasahang ang state banquet ay magiging pinakamataas ang antas.
Mahinang nagpaalala si Xiao kay Lu Fan na sanay sila sa lutuing Dragon Nation at kinakailangang kumain ng may pag-iingat upang hindi mapahiya. Ngunit nang ihain ang mga putahe ay natigilan sina Karen at Yan Lai at unti-unting nawala ang kanilang mga ngiti. Napatingin si Lu Fan sa pinggan at napakunot ang noo. Ipinaliwanag ni Han Feba nang may bahagyang pag-aatubili na bagaman mayaman sa mineral ang Tai Chi, kapos ito sa likas na yaman kaya payak ang kanilang sining sa pagluluto. Tahimik na tumango si Lu Fan at sa loob-loob ay inalala na niya ang luto ng kanyang tiyahin. Biglang may sumagi sa kanyang isipan. Naalala niyang may dala siyang nakaimbak na pagkain ng kanyang tiyahin sa kanyang inventory. Sa kabilang mesa ay malakas na tumama ang kamao ni Andre, isang level 60 hidden class flame warrior. Umaapaw ang galit sa kanya habang kinukwestiyon ang kalidad ng pagkain at ang pagtrato sa mga panauhin. Sinubukan ng manager na umawat ngunit pinutol ito ng malamig na tinig ni Kim Se-han na may paghamak sa mga mata. Lalong nagngit-ngit si Andre at lumakas ang tensyon habang umuusad siya ng may naglalagablab na aura. Nagmamadaling lumapit si Kim Jong upang pakalmeyan ang sitwasyon at pinaalalahanang hindi pa nagsisimula ang national trial. Sa huli ay tumalikod si Andre at itinapon ang bahagi niya sa pagkain. Subalit bigla siyang napahinto nang may kumalat na napakabangong amoy na tila kayang bumuhay ng patay. Malalim siyang sumangot at napalawak ang mga mata. Napansin din ni Han Feba ang aroma at humanga. Napatingin si Xiangming sa mesa ni Lu Fan at nabigla sa dami ng pagkain. Ipinaliwanag ni Lu Fan na ang kanyang tiyahin ang nag-impake nito dahil nag-aalala itong magutom siya sa banyagang lupain. Tinitigan ni Andre ang nakahain na pagkain na parang gutom na lobo. Napansin yon ni Lu Fan at magaan nang umiti, inanyayahan siyang makisalo sapagkat mas mainam yon kaysa sa opisyal na handaan. Mahinang natawa si Lu Fan at inamin na hindi nila tunay na matitikman ang lokal na lutuing Tai Chi, kaya mas mabuting tangkilikin na lamang ang dala mula sa sariling tahanan. Nag-atubili si Andre habang pinipigil ang sariling pagmamataas na nakikipaglaban sa kanyang matinding gutom. Tinanggap din niya ang iniaabot na umuusok na tinapay, at sa unang paglapit pa lamang nito sa kanyang mukha ay bumalat na agad ang mabangong halimuyak. Ipinasya niyang kalimutan ang pormalidad at kumaget ng malaki. Pumutok ang lasa sa kanyang bibig at kumislap ang kanyang mga mata na tila isang batang unang beses nakatikim ng paboritong pagkain. Ikinaway ni Lu Fan ang kamay patungo sa mga bakanteng upuan at inanyayahan silang maupo at kumain. Agad na naglaho ang galit sa mukha ni Andre at napalitan ng maluwang na ngiti. Tinawag pa niya sina Vice Principal Han at ang isa pang matanda upang samalo rin sa pagkain. Napatawa si Feba at sumang-ayon sa paanyaya. Sa isang sulok, palihim na nagngingit-ngit sa inggit si Son Han. Samantala, nagsalita si Andre habang puno pa ang bibig, pinupuri ang pagkaing nagmula sa Dragon Nation at sinasabing maalamat ang sarap nito. Nagtipon-tipon ang lahat at nagliwanag ang kanilang mga mukha sa kasiyahan. Hindi mapigilan ni Xiangming ang paghanga at walang tigil sa pagpuri sa tiyahin ni Lu Fan na ani ay tila isang Diyos ang kusinira at tunay na maestro sa pagluluto. Sa kabilang banda, mas lalong umitim ang mukha ni Sangan at sa sobrang higpit ng pagkakahawak ay nabali niya ang kanyang chopsticks. Mahinang pinaalalahanan siya ni John na kontrolin ang sarili. Pagkaraan, tumayo si John at agad na nakuha ang atensyon ng lahat. May misteryosong ngiting sumilay sa kanyang mga labi habang ipinahihiwatig na tapos na ang hapunan. Pinindot niya ang isang buton sa remote at biglang tumahimik ang silid nang magsimulang magliwanag ang isang holographic na palabas. Umakyat siya sa entablado at inihayag na oras na upang ibunyag ang magiging larangan ng pambansang pagsubok. Kumislap ang kanyang mga mata habang ipinakita ang mapa. Pinagmasdan yun ni Luan at nakita ang siyam na magkakaibang uri ng lupain, siyam na tila magkakaibang impyerno, at bawat sona ay pinamumugaran ng natatanging mga halimaw. Sa isip ni Luan, napakainam ng ganitong kalawak na mapa dahil mas hahaba ang laro at mas mabibigyan siya ng pagkakataong patatagin ang kanyang mental na lakas sa pagal level ng mana. Nagbulong si Xiangming at napansin ang tila tagpi-tagping disenyo ng mapa at ang laki nito kumpara sa mga naunang pagsubok. Ipinaliwanag ni John na sa taong yun ay pinili ng Tai Chi ang siyam sa pinakanakamamatay na kapaligiran sa mundo upang buuin ang sukdulang arena. Ang mga halimaw ay may antas mula level 50 hanggang level 80. Ang puntos ay ibibigay batay sa pambihira at lakas ng mabibiktimang nilalang.
Kung mas makapangyarihan ang halimaw, mas mataas ang puntos na makukuha. Ngunit hindi roon nagtatapos ang lahat. May idinagdag na bagong mekanismo sa sistema, ang mission points. Ikinwento ni John na may mga misyon na nakakalat sa buong mapa at ang sinumang makakakumpleto ng isang gawain ay automatikong bibigyan ng malaking bonus na puntos. Ganap na random ang nilalaman ng mga misyon at maaari lamang tumanggap ng isa sa bawat pagkakataon. Biglang bumigat ang atmosfera sa silid nang maunawaan ng lahat ang implikasyon nito. Naliwanagan si Lua na ito ay isang klasikong sistema ng mana na nakatuon sa pag-iipon ng puntos. Sa panlabas ay tila hindi hinihikayat ang labanan ng mga kalahok laban sa isa't isa, ngunit malinaw sa kanya na ang mga patakarang ito ay sadyang dinisenyo upang magbunga ng patayan. Kapag napuno na ng puntos ang mga kinatawan, ang tunay na laro ay ang pagpatay sa kapwa kalahok upang maaga ang kanilang naipon. Ngumiti si Feba sa ideyang iyon. Maya-maya, nagtaas ng kamay si Kiran at inusisa ang simbolong bungo na makikita sa mapa. Agad na nagliwanag ang mga mata ni John at ipinaliwanag na ang simbolong iyon ay kumakatawan sa bagong bangungot, ang Dark Tower. Ipinaliwanag niyang may isang tore na gumagala ng random sa bawat zona. Sa loob nito ay nakaselyo ang isang tunay at makasaysayang hukbo ng demonyo, at ang pinuno nito ay ang Nine Realms Demon. Parang nilindol ang silid sa pagkabigla ng lahat. Ang nilalang na minsang muntik ng magpabura sa isang buong bansa ay inilagay sa isang pagsubok para sa mga estudyante. Hindi makapaniwala ang ilan at may mga nagbulungan na tila kabaliwan ang hakbang na ito. Ipinahayag ni Xiangming na ang Nine Realms Demon ay isang sinaunang kalamidad na minsang isinelyo ng Tai Chi. 50 taon na ang nakalipas ay nabasag ang selyo at muntik ng wasakin ng buong bansa bago ito napigilan. Dagdag pa ni Feba, kinailangan ng 5 master na nasa ika-4 na yugto ng pagbabago, mga pambansang bayani, upang muling maiselyo ang halimaw. Lalong dumilim ang mukha ni Lufan nang marinig na 5 makapangyarihang eksperto ang kinailangan upang mapigilan lamang ito. Nag-usisa si Kiran kung gaano kalakas ang bersyon sa pagsubok, dahil karaniwan ay pinahihinang anyo lamang ang inilalagay sa mga trial. Ngunit tumawa si John nang tila nawawala sa katinoan at ibinunyag ang pinakamabigat na bahagi ng lahat. Ang Nine Realms Demon sa pagsubok ay ang ganap at hindi pinahinang orihinal na anyo. Wala itong anumang limitasyon, at maging ang hukbo sa loob ng tore ay nasa buong lakas din. Namumutla ang mga mukha ng mga naruroon. May ilan na halos mautal sa pag-unawa. Ang iba ay nagsimulang magalit at igiit na isa itong tahasang pagpapadala sa kanila sa kamatayan. Binanggit ni Andre na para sa mga level 60 gaya nila, kakailanganin ng hindi bababa sa 10 tao sa isang raid party upang magasgasan man lamang ang ganoong kalaban. Ngunit dahil magkakaaway ang mga kinatawan, imposibleng bumuo ng koponan. Sa gitna ng kaguluhan, itinaas ni Lufan ang kanyang kamay at seryosong nagtanong kung sakaling mapatay niya ang Nine Realms Demon, magiging napakalaki ba ng makukuhang puntos. Agad siyang kinutya ng ilan at sinabing ang halimaw na yun ay nilikha upang magbigay ng matinding presyon, hindi upang gawing bukirin ng puntos. Gayunpaman, bilang punong tagapangasiwa, malinaw na sinabi ni John na lahat ng halimaw sa pambansang pagsubok ay nagbibigay ng puntos, at ang pagpatay sa Nine Realms Demon ay may kaakibat na napakalaking gantimpala na angkop sa mataas na panganib ng pagal level ng mana. Pagkatapos nito, magalang siyang yumukod at tinapos ang pulong. Naghiwa-hiwalay ang lahat na may mabigat na iniisip. Bago umalis, ngumiti si Feb at nagpaalam kina Vice Principal Xiao at kinatawan Lu, na nagsabing magkikita silang muli kinabukasan. Sabay yumukod ang dalawa bilang paggalang kay Elder Han. Habang papalayo ang matanda ay mahina nitong binanggit ang mga puntos para sa Nine Realms Demon at ang pag-aabang sa magiging pagganap ni Lufan. Pagkaraan, nakahiga si Lufan sa kanyang kama habang mabilis na umiikot ang isip. Isang tunay na sinaunang demonyong hayop, isang napakalawak na mapa na may 9 na lupain, at ang pahintulot na patayin ng kapwa kalahok upang maaga ang kanilang puntos, lahat ay malinaw na magdudulot ng madugong labanan. Alam niyang tiyak na gagamit ng maruruming taktika si Kim Chang-han. Napatingin siya sa telepono sa tabi ng kama at sinuri ang mga prediksyon para sa 23 kinatawan sa pambansang pagsubok na ginanap sa bansang Thai. Napakunot ang kanyang noo nang makita na inilagay siya sa tier 1 at kapantay pa ni Kim Chang-han. Naisip niyang tila basta-basta na lamang nagsusulat ang media.
Muli niyang tiningnan ang listahan at napansin na kabilang din sa tier 1 si Musashi sa atin ng sa Coronation. Agad siyang naging mapagmatsyag sa pangalang yun. Kinabukasan ng madaling araw, opisyal nang nagsimula ang pambansang pagsubok. Umalingaw-ngaw ang tinig ng tagapag-anunsyo sa pananabik habang inihahayag na dumating na ang sandaling hinihintay ng lahat at nagsisimula na ang pambansang torneo na pinangunahan ng bansang Thai. Inatasan ang lahat na tumingin sa langit. Tumingala si Lu Fan habang isa-isang nag-aktibo ang mga lihim na portal ng teleportasyon. Isa-isa ring hinigop ang mga kampyon papasok sa dimensyon. Sa isip ni Luan, handa na ang lahat at ninanais niyang ihulog siya malapit sa tore. Kumislap ang kanyang mga mata sa matinding determinasyon habang nagsisimula ang pagpasok sa pambansang trial dungeon. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.